Hello everyone and welcome to a day of my life as a Dora the Explorer. Day 3 na po tayo. Congratulations self! Day 3 na tayo. So this is it. Kami po pala ang mga Master Guides and Trainee. Trainee tama ba? Tama yan. So ito po, maaga po kami gumising. Nagkain ng noodles. Noodles na po yung kinain ko kasi tama na po ako magluto. But then pinabaunan po ako ng isda at piniritong isda at rice. So shout out po sa nagprito kay Ate Karen. Thank you so much. Maagang gumising para lang ipagluto kami. At sa pusong ni ate, pusong ba tawag dito? Yung sagi, hindi, yung lubi na may kanin sa loob. Basta thank you po Ate Shelpa. More blessings to comes po sa inyo. At ito na po yung mga panggiling na gawa po namin. Yung mga Tagalog ko talaga is hindi ko talaga maturitso-diretso ba? So, alam niyo po ba na sa panahon ni Moses, ang paglalakbay mula Egypt papuntang Promised Land ay kaya lang siya ng 11 days pero naging 40 days. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kakulangan ng kanilang faith at paulit-ulit ang pagreklamo sa Israelites. So actually, madali naman sana ito. Mga lang daw to, mga 10 to 20 minutes. Hindi nga kaabot. Kung magmotor po kayo, yung sa amin papupuntahan na hike. Naglakad kami. So umabot kami ng tanghali sa paglalakad. And alam niyo po ba na may special version ng mana tuwing Friday sa paglalakad noon ng mga Israelites? Hindi ito nasisira overnight para may pagkain sila sa Sabat. So kasi po during Sabat hindi na po sila kumukuha ng mana. Alam niyo po ba na may pagkakataon na napagod si Moses at kailangan siya tulungan mag-lead. Diba? Kailangan ng leader katulad po namin. So shout out po sa ating mga directors dyan. Mga master guides namin po. Thank you so much for guiding us. Yung feeling special talaga ako. Sinisigawan talaga ako nila kung paano ako akyat, magbaba, kung ano yung dapat kong gawin. Sa panahon ito, nararamdaman ko talaga kung paano i-care, charot. So, alam nyo rin po ba na hindi agad nakapasok sa Promised Land si Moses? Alam nyo ba kung bakit? Dahil sinakyan niya ang bato. Instead na magsalita ng sana, hindi siya pinayagang pumasok dahil sinaktan niya yung bato. So, yung bato nga sinaktan na hindi na nakapasok si Moses. Paano na lang kung tayo yung saktan, diba? Kaya mag-ingat kayo, huwag nyo saktan yung mga tao, charot. Tama yun. Huwag yung isaktan yung mga tao. And alam niyo po ba na ang tubig sa desierto ay minsan nanggaling sa bato? Diba? Amazing. Yung from bato, nagtubod lang yung tubig. Kasi isang himala yung nangyari na para ipakita na kahit imposible, kayang ibigay ng Diyos ang kailangan nila. So ito ay reminder sa atin na walang imposible sa Diyos. So we are so happy and blessed as we have this hiking. So I hope and pray that you learn something. This is your Ilongga that reminding you that be safe, be happy, and God bless us all. Mwah mwah!